isang na namang irresponsable at hindi tumutugma sa interes ng mga mamamayang Pilipino na naging pahayag po ni Ombudsman Boying Rimulya. Matapos po na isinampa o idinulog ng grupo nila Attorney Levy Baligod at ng 18 brave men or the 18 former soldiers na naging new witnesses and whistleblowers dito po sa patuloy na pagsabog ng katotohanan hinggil sa malawakan at sistematiko na pandarambong at korupsyon na nagaganap sa ilalim po ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, partikular ang pagpatutuo ng salaysay na ang mga pasimuno at mastermind na tinatawag ay walang iba kundi sila Marcos at sila Romualdez. So ito pong grupo ng 18 former soldiers, yung 18 new witnesses na tinaguri ang the 18 brave men na naging whistleblowers na nagkumpirma ng mga salaysay at naunang pahayag na inilabas po nila Sergeant Gotesa, nila Ginoong Saldico, ng mag-asawang Diskaya, ang nag-leak na Cabral files ni Jose Cabral at yung inihayag nila Congressman Egay Erese na inilabas na mga messages and confirmation sa nauna ng sinasabing may affidavit na ginawa po itong si former Undersecretary Adrian Bersamin na itinuturong runner bagman ni Ginoong Marcos sa mga distribution, pagbubudega or safekeeping ng mga bilyon-bilyon na pondo na dinideliver sa kanila. So ito pong naging pahayag ni Congressman Boying Rimulya, nakakabahala po ito dahil pagpapakita po ito ng premeditated bias. Ibig sabihin po, hindi pa man niya naimbestigahan, wala pa pong proseso ng pagtingin sa mga ebidensya at salaysay na ito na inihain at idinulog sa kanila, ay kaagad na pong dinismiss ni Ombudsman Boying Rimulya. Nang sinabi po niya na hindi ka panipaniwala na ang 18 testigo na ito ay magkakasama na ginawa ang kanilang partisipasyon doon sa sinasabi nilang direktang kaalaman hinggil po sa sindikato na operations ng pag-distribute nitong mga bilyon-bilyon na salapi, limpak-limpak na malimaleta at tunito-niladang mga pera na pinartidahan po nila Saldico, Romualdez, nila Marcos at iba pang mga nasasangkot sa benepisyaryo ng sindikato sa pangungulimbat at pandorobo sa pundo ng bayan. So, ang statement na ito ni Congressman Boying Rimulya ay nagpapakita po ng manifest prejudice and premeditated bias. Ang ibig sabihin po, mayroon na siyang paghusga, mayroon na siyang paghatol, wala pa mang investigasyon, and that is very irresponsible. As ombudsman, bagamat alam natin po na inilagay siya dyan ni Marcos Jr. at nila Lisa Araneta at nila Martin Romualdez para proteksyonan ang interes nila Marcos sa sindikato ng pangungurakot at pang-aabuso sa gobyerno, subalit huwag niyang kalimutan na nakamasid pa rin ang taong bayan. Kaya nga tama lamang na yung binanggit ng mga naunang nag-upune o nagkaroon ng pagtutol dito po sa naging proseso ng pag-apply ni Boying Rimulya na maging ombudsman dahil wala itong moral authority. Wala din po itong probity. Pag sinabi pong probity, yung kanyang background ay isa pong operator ng mga maruruming laro sa politika. Yan po, at sila mismo ay involved sa ganyang laro ng maruming laro sa politika sa Cavite at kahit pa sa mga previous records nila sa politika. So yan pong ibig sabihin na hindi dapat na-appoint ito si Boying Rimulya bilang ombudsman, pero that's water under the bridge. Pinalusot man, hindi man na-nullify sa Korte Suprema, sa Judicial and Bar Council ang kanyang appointment bilang ombudsman. Kaya ngayon, mayroon siyang fixed term. I think he will be there as ombudsman unless ma-impeach po siya, mag-resign siya, o kaya ay matanggal siya by way of incapacity or death. Kapareho kay Marcos, sila po ay mananatili dyan sa fixed term. And 7 years yatang term ng ombudsman, so 2033 pa, mananatili si Boying Rimulya bilang ombudsman na lumalabas ngayon ay hindi lamang protector at lapdog ni Marcos, kundi attack dog na rin mismo ni Marcos para i-shoot down kaagad
ang anumang mga attempts na may gustong magsiwalat at magbunyag ng katotohanan kinalaman nila at nalalaman nila hinggil po sa sistematiko at malawakang operasyon ng sindikato sa pandarambong nila Marcos at Romualdez. Instead na magpakita man lamang ng kukunti na lang, no, kahit small amount of objectivity o pagiging patas, ay wala pong kahihiyan na kaagad na nagpahayag itong si Boying Rimulya na kagaya ng kapatid niya na si John Vic Rimulya dyan sa DILG, mahilig magpa-press con. Uhaw na uhaw sa kamera, uhaw na uhaw sa media attention, no? Itong magkapatid na ito. Kahit man lang sana kukurampot na amount ng kahihiyan, ay wala Talaga namang hindi pa siya nagsisimula na tingnan o sisain o imbestigahan ang nilalaman ng mga affidavit na ito at ng salaysay ng 18 former soldiers na ito na naging whistleblowers, kaagad na niyang sinabi na hindi ka panipaniwala. Ang kanilang mga salaysay na silang 18 ay magkakasama doon sa mga ginawa nila sa lahat ng pagkakataon. Kasi yon daw ang ibig sabihin ng 18 members of the so-called witnesses, iisa lang ang affidavit na ginawa para sa kanila. At ang sabi ni Boying Rimulya, wala namang sapat na ebidensya. Kopyang-kopya po ni Boying Rimulya ang sinasabi nitong tagapagtahol ng Malacanang, si Aling Claire Marites Castro, ang palingkera queen ni Marcos, na script lang lahat yan at walang laman ng sustansya o ng esensya ng katotohanan sa ebidensya. Wow, hindi pa nga kayo nag-imbestiga Mabuti pa ito ang si Senator Amy Marcos at itong si Vice President Sara Duterte na nanawagan sila na imbestigahan muna ito at wag basta-basta ibaliwala, sapagkat ang mga aligasyon at pinupuntuhan po nitong 18 testigo na mga former soldiers ay napaka-solid ng kanilang aligasyon that indeed they were part of the delivery boys and warehouse operatives, no? Sila yung nagkakamada, naglalagay sa maleta, sila din po ang nag-mobilize, no? Paano po ang distribution system, para kanino, para saan at kailan. Sila po ang gumagawa noon according to direct participation po nila sa di umano ay sindikato ng pangungulimbat at malawakan at sistematikong korupsyon na ipinatupad nila Marcos, nila Romualdez at nila Ginoong Saldico. Kung ganun po ang attitude at ganun po ang posisyon kaagad, no, ni Boying Rimulya bilang ombudsman, saan pa po pupunta ang ganitong investigasyon o ang ganitong paglalantad, no? At mayroon din pong challenge na inilabas, no? Itong si NBI Director na Melvin Matibag, na pwede naman daw dalhin sa kanila sa NBI ang mga naturang affidavit o ang naturang salaysay at pahayag at mga gustong isiwalat nito ng mga 18 new witnesses, no? Pero alam naman po natin ang NBI Director ay manok at bata-bata din po yan ni Ginoong Marcos at inilagay lang po dyan nila para din gamitin para sa kanilang interes. Kaya nga po, kung ako ang titingin nito, kung ganyan na po talaga na wala ng kahihiyan na ano pa mga pagmamalinis pa na ipakita ng anumang semblance of objectivity on the part of Ombudsman Rimulya, at kanya na talagang outright dinismiss without any conduct of investigation or any attempt to execute an objective process of weighing in, no, kung paano nila titingnan ang mga nilalaman nito mga salaysay at ipatawag isa-isa ito mga so-called former soldiers na naging whistleblowers. Kung ganyan po ang attitude ni Boying Rimulya at ang kanyang mind frame na talaga namang wala ng kahihiyan, lantad-lantad na ng todo-todo, na tagapagtabon-tabon at tagapag-atake ni Marcos at nila Romualdez, may punto po ang Iglesia ni Cristo sa kanilang naunang pahayag nitong nakarang araw na nagbabantay at nagmamasid sila. Ngayon po, automatic na, hinusgahan na, hinatulan, at pinabasura na ni Boying Rimulya ang pagdulog ng mga 18 new witnesses and 18 whistleblowers na ito.
And ang NBI, wala na rin pong integridad yan sapagkat ginagamit din ito nila Marcos para sa tinatawag na weaponization of institutions and weaponization of law para po mag-persecute, no, mag-atake, manggipit, mag-intimidate, mangbuli, at patiklupin at patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. So ang inaantay natin po ang magiging reaksyon ng mga senador. No? Kasi sa House of Representatives, basurahan yan ni Romualdez at ni Marcos eh. Ang karamihan dyan, mga basura ng alipores nila sa sindikato nila. Iilan lang po matitino dyan. So by the numbers game, wala kang makukuhang suporta dyan sa House of Representatives. No? Nandyan ang mga hilaw na komunista ng grupong Akbayan nila Hontiveros. Nandyan ang Yellow Pink Zombies nila Dilima. Nandyan pa ang mga komunistang terorista na mga kamatayan party list. And of course, kasabwat sila lahat ni Marcos at Romualdez para gawin po nilang pugad ng kanilang pagtatabon-tabon at pagtatakip sa sindikato ni Marcos at Romualdez, ang House of Representatives. So ang Senado po, bagamat mayroong umiiral dyan na silent majority, talagang tahimik, tamimi at tikom ang bibig nito nila pagdating po sa usapin ng malawakan at sistematiko organisadong korupsyon na isinagawa nila Marcos, mga kababayan. Ang Senado ngayon, parang ang may boses na lang yata na matapang na nagsasalita kung ang pag-uusapan po ay patuloy na paghahanap ng katotohanan at pagbibigay po ng plataforma at oportunidad na mapakinggan po itong gustong magsalaysay ay sila Senator Amy Marcos, sila Senator Marcoleta, sila Senator Robin Padilla at Senator Alan Peter Cayetano. Paano po yung iba? Huwag niyong sabihin po na hindi nakamasid ang taong bayan sa inyo. Kaya mayroon yatang ipapasa na resolusyon o nais ihain na resolusyon si Senator Amy Marcos. At ito po ay sinusuportahan din na panawagan mismo ni Vice President Sara Duterte na dapat magkaroon ng seryosong pag-iimbestiga o pagdinig at pagbibigay po ng channel of opportunity to reveal more of this information, ang ganitong uri ng mga impormasyon at salaysay sa Senado. So we hope na tatalakayin yan bukas, March 2, upang nang sa ganun ay wag pa sanang isarado itong Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson at dapat mag-expand at mag-extend po ang naturang pag-iimbestiga sa mga lumabas na mga salaysay at pahayag nitong mga former soldiers na ito.